So may allowance yan para hindi magsingaw yung ating valve. Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Alright mga kabasic, welcome again sa ating channel. At ngayon meron tayo dito na Euro 150 yan. So i-tune up natin to at saka change oil yan o. Okay, so sa pag-tune up, siyempre, ng kanyang valve clearance, kanyang tappet screw ay dapat naka-top dead center po lagi ang ating piston. So, kailangan ikot natin dito, kaya binuksan natin dito sa kanyang magneto side para dyan natin iikot. At dito naman natin sisilipin, dyan. Yung gitling doon, mga kabasic yan, ayan yung kanyang crankcase mark, yung mark ng ating top dead center, at itatapat natin yan dyan sa ating magneto sa baba. So ilawan natin mamaya, pero ikot muna natin. Ang isang para sure ka na naka-top dead center ang ating motor, ay dapat obserbahan mo rin yung iyong rocker arm. So ang flow niyan syempre is meron yung intake stroke, compression, power, exhaust, and intake stroke ulit. So, mas maganda para sa akin ay magsimula ako sa exhaust. Titignan ko yung exhaust valve ko, kung bababa siya, and then aakyat, and then itong ating intake naman, intake valve, bababa siya, mag-open siya, and then aakyat, yun na yung compression stroke. So, gawin na natin mga kabasic. Alright. So, ayun, yun na. So mag-exhaust stroke na yan. So lalabas na yung hangin na burn ng ating combustion chamber, sa ating combustion chamber, at magko-close yan, okay, para ready na ulit siya sa intake stroke. Pupush yung rocker arm natin, yung ating intake valve, yan, babaon yan. So mag-open, papasok na yung air and fuel mixture, and then tatas ulit yan para i-compress naman ng ating piston na yung ating air and fuel mixture natin. So pag tumaas na yung ating valve, dyan muna unti-unting pipihitin ang iyong crankshaft, at dito muna sisilipin dito sa loob yung kanyang mark na itatapat mo sa engine mark natin o sa crankcase mark natin dyan. Okay, so dahanin ko ng ikutin at titignan na natin sa baba. So ayan. Ayun, yung dalawang mark, di pa yan. So next yung F, yung fire, and the next yan ay yung T na. Okay, yung T. Yung parang top dead center natin yan. Yun, yung T, tapos may slot sa kanan, yun yung ating tatapat dun sa ating engine mark. Yan. Okay, konti pa. Dana, yun. Okay. Ayan. So, okay na yung ating pagkatatap dead center. So, pag ganito na mga kabasic, nakarest na yung dalawang rocker arm natin. At saka yung valve natin na both intake and exhaust ay close na yan. So, naka-close na yan sa combustion chamber. So, ready na ito na sunugin ng ating spark plug. Okay? So, pag ganito na nakatap dead center natin na tayo mga kabasic, siguradong yung ating rocker arm ay gagalaw na yan. Okay, yun. May side play siya, pero ang hirap na almost wala siyang clearance. Alright? Expect ko is medyo maluwag siya, pero nakita natin na yun na parang yung ginawa dito mga kabasic is side play clearance lang yung ginawa. Hindi sila, I don't know kung gumamit ng filler gauge, pero ayan may side play, may side play naman siya. Okay, pero yung up and down, almost wala. Alright, so check natin sa ating filler gauge para malaman natin. Okay, maganda naman yung play ng kanyang ito, yung kanyang push rod, Okay, good na good pa naman. Ayan.
hindi sumasangat. Pag ito ay sumasangat na dito, parang hindi siya nag-iikot, ibig sabihin may tama na dito sa ating push rod, or ito yung itong cup ng ating rocker arm, itong ulo niya. Or pati din sa baba, yung cam follower dun sa baba, baka mayroon na rin doon. Or sa lahat ng terrain, no? Terrain ng ating valve clearance. Dito, pababa hanggang dun sa baba yan. Pero dito nakita natin, parang tinukod din, no? But anyway, may play naman siya sa side play. Safe pa rin yun. Pero mas maganda mga kabisig na mayroon tayong up and down play. Okay? Mayroon dapat up and down play ito mga kabisig. Okay? Ayan. Pero make sure mga kabisig na ito nga, na dapat sure tayo na naka-top dead center tayo. Yan, no? Diyan sa baba. Okay, dapat nakatapat yan. Para hindi tayo mag-alangan na baka naman hindi pala naka-top dead center kaya walang play. But, siyempre naka-top dead center tayo. Sure na yan. Naobserbahan natin kanina yung ahon ng intake at yung pag-compress ng ating piston. Alright, so punta tayo sa kabila para ma-adjust natin. Alright mga kabisig, ako kasi pag nag-tune up ako lagi is tinitignan ko muna yung clearance ng kanyang valve clearance. Siyempre, diba? Titignan natin para mayroon tayong basihan, mayroon tayong idea kung ano ba yung adjust ng kanyang valve clearance. Pero ang ilalagay nating valve clearance dito sa Euro 150 ay danghari pala to, no? Yan. Okay. Euro 150 danghari is 0.05 mm. So both intake and exhaust. Okay, so itong motor na ito almost 9 years na siya, no? Anyway, check na natin. Ayun, napakasikip. Medyo masikip. Sa exhaust. Okay. Luwagan natin ng konti ang both intakes and exhaust. Medyo masikip siya. At titignan natin ko yung, kasi mas maganda rin yung, kasi ito mga kabisik, ang principle nito sa pag-adjust ng valve clearance, share ko na sa inyo. Actually, ang pag nagko-compress na yung ating air and fuel mixture, dapat yung valve natin is sakto na nag-close sila. Okay? So, dapat hindi ito bumaon, or itong exhaust natin or itong intake natin, dapat naka-rest yan. So, may allowance yan para hindi magsingaw yung ating valve, yung ating exhaust at saka intake natin sa loob. Kaya may play yan. Kasi pag mabilisan na yan, dapat meron siyang space, meron siyang clearance talaga. Okay, para smooth, hindi siya malagitik. Okay, hindi tumatama itong kanyang valve stem sa kanyang tappet screw. Okay, yan. Siyempre, luwagan natin ang kanyang bolt. Yan, itong dalawa. Luwagan natin yan. Pero unahin natin itong exhaust. Okay. Ayan. Dalawagan yung nut. Dalawagan nyo pa tapos para mag free play yung ating tappet screw. Okay. Saka natin lagay yung ating filler gauge sa loob. Ayan. Tapos saka natin paigpitan yung screw natin. Ayan. Okay. Saka natin ihigpitan. Make sure na tignan nyo itong tappet screw niya na hindi siya gagalaw. Hindi siya gagalaw dun sa, hindi siya gagalaw kasama ng nut para hindi siya masyadong masikip. Okay. Ayan.
Ayun. Smooth. Ganun lang dapat mga kabisik. Hindi yung nahihirapan kang ipasok yung ating filler gauge. Okay. Naman sa intake natin. Mantintining ang ulo. Wah, dami nun. Ayan. So, ang ginagawa natin mga kabisik, i-double check natin, i-top dead center natin, and then check natin kung hindi siya nagbago. Kung hindi nagbago ba yung ating pagkaka-adjust. Kasi yung mga ibang motor, especially yung may sira na dun sa terrain ng ating rocker arm o yung ating valve clearance, yung terrain niya lahat is may tama na. May gasgas or may medyo kinain na ng metal, kaya medyo pabago-bago yung adjust. Pero hopefully hindi to nagbago. So ikot ulit natin. Okay, so check na ulit natin. So at least yun, meron siyang allowance 0.05. You know, ganda mga kabasic. Okay, okay na mga kabasic. So ayun mga kabasic, natapos na natin ma-tune up yung ating motor. So start na natin. Nakauna ang ating ignition switch. Start natin. You know.